Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Gising na ba? Welcome mga kaibigan sa Radyo Mindanao, dito lamang sa RPN dito po lang sa Zamboanga. Ito po niyang bang lingkod, Fafaal. Isang malamig na hapon sa araw ng Martes. So binabati natin ang mga taga Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Siyempre, sa Zamboanga, Sibugay, sa Zamboanga del Sur. Ug sa Zamboanga del Norte, Duterte County. At sa iba pang bahagi ng Mindanao kung saan umaabot mga kaibigan ang ating broadcast. Sa North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao. Sa Cotabato City, Kidapawan, Takurong, Coronadal, siyempre, sa Tuguegarao City, mga kaibigan, sa Cagayan Province, sa Northern Luzon yan. Pero napapakinggan tayo dyan dahil sa shortwave radio. Sa mga taga Jesus Miracle Crusade, good afternoon. Kay Brother Danny Cuarteros nag-text. At hindi pa rin nagsisimula yung programa, naka-tune in na sila. Enjoy na enjoy sila sa ating Radyo Mindanao. Isang oras to mga kaibigan ng walang kabuluhang daldalan. Chismis, opinion, komentaryo, di ba pa? Nako, kawawa mga kaibigan, bakit hindi nasalba ng Panginoon to? Pinatay yung isang buong pamilya kaninang madaling araw. Nako, ano ba naman to? Kaya nga ang tanong ni Tatay Digong, meron bang Diyos? Where were you when we needed you, God? Sabi ni Tatay Digong. Kaya kailangan ibalik ang death penalty. Dahil tama nga naman, kung yung mga nakalinya sa death penalty, malay nyo, before sila ibitay, biglang magkaroon ng milagro, di ba? Sabihin ni Tatay Digong, ops, wag muna natin ibita yan. Barilin na lang yan. Ito mga kaibigan, bad news Pasensya na. Saka tatanggap na natin itong report mula sa ating correspondent sa Davao City. At nakaantabay ngayon pero hirap na makapasok. Isang massacre mga kaibigan ang gumimbal sa isang sitio sa Davao City. Matapos na mapatay ang mag-asawang magsasaka. Naku po. At isinama pa yung kanilang 12 anyos na anak. Kaninang madaling araw sa labas mismo ng Kubo. Dyan sa Toril District, particularly sa Barangay Barakatan. Kinilala ng pulisya ang mga nasawi na sina Percival Idar at asawang si Carlita Toleron. Gayon din ang anak na si Jan. Natagpuan ng kanilang mga bangkay na tadtad ng taga at halos magkakalapit lamang sa isa't isa sa kanilang bahay dyan sa naturang barangay. Ayon sa initial investigasyon, ay lumalabas na dalawang kapatid na lalaki ni Carlita ang pangunahing suspect
sa brutal na pagpatay sa mga biktima. Posibleng may kinalaman sa lupain ang motibo sa naturang massacre. Pinaghihinalaang di umano'y ng magkapatid na Romulo at Nilo Toleron na naibenta ni Carlita ang kanilang lupa at hindi nahatian o nabigyan ng parte ang dalawa na siyang ikinagalit ng mga ito. Ayan ang sinasabi natin. Paano yan? Merong namassacre. Asa ng human rights? Di ba mga kaibigan? Asan tama? Tanong ni Tatay Digong. Asan ng Diyos? Anong kailangan ka namin? Asal ng Diyos ng marami ang pinapatay, marami ang nire-rape, pati mga sanggol. Katulad nito, 3 patay, pati yung 12 anyos na anak. Di ba? Tama, Tatay Digong. Kung may Diyos, sana hindi pinayagan ng Diyos yan. Na mamassacre. Imagine mga kaibigan, sariling kapatid ang pumatay sa kapatid. Ako po. Dahil lamang sa lupa, sa pera. Ito talagang pera mga kaibigan, talagang walang magagawang magaling. Mabuti pa kami mga maralita, kami mga dukha. At wala kaming problema dyan, wala naman kaming pera. At wala rin kaming lupain. Diba? Anyway mga kaibigan, so ayun yung balita sa Davao na galing sa ating correspondent na si Malu Cablinda. Kanina mga kaibigan, iniharap ni Kuya Bato de la Rosa ang isang gun runner, naku po, na sinasabing nagbebenta ng armas sa Abu Sayyaf at iba pang mga grupong kriminal dyan sa lalawigan ng Sulu. Ang matindi nito mga kaibigan ay itong mga baril at mga bala ay galing di umano, naku po, sa Department of National Defense, sa government arsenal. Yan ang nga ba sinasabi natin di ba mga kaibigan, yung mga bala na galing sa sa pamahalaan, sa government arsenal, ito ang napupunta sa mga rebelde. At ito ang pinampapatay sa mga sundalo, sa mga pulis, sa mga inosenteng sibilyan. Dahil may mga nagbebenta. Itong government arsenal mga kaibigan, may access lamang dyan ang militar. Ang Armed Forces of the Philippines. Nabatid natin na nasamsam to nung Sunday pa. At kinilala ang isang suspect na si Unding Kenneth Isa na taga-bayan ng Indanan sa Sulu Province. At ang sabi pa rito mga kaibigan ay tumakbo siya bilang Vice Governor dyan sa lalawigan ng Sulu nitong nakaraang eleksyon. Pero natalo. Mabuti naman natalo. At kung nanalo siya, delikado. Imagine, saka makakita na Vice Governor ng Abu Sayyaf. So, ayan mga kaibigan. At ngayon ay nag-iimbestiga. Nag-iimbestiga ang Armed Forces of the Philippines kung papaanong napunta sa kamay nitong si Unding Kenneth Isa ang naturang mga armas. Marami mga kaibigan, mga M14, M203 at napakaraming bala. Sinabi ni
ni Kuya Bato de la Rosa na nasa halagang mga 6 na milyon. Kung ibebenta to, kung napunta to sa Abu Sayyaf, aabutin to ng mga mahigit na 6 na milyong piso. At pinasok mga kaibigan ng CIDG at ng mga miyembro ng Anti-Transnational Crimes Unit ang maturang bahay nitong mga suspek dyan sa Barangay West Crame sa San Juan City. Actually, nung Sabado pa pala to. Pero hindi muna ito inilabas dahil patuloy ang investigasyon upang mabatid kung sino-sino ang kasama nitong si Unding Kenneth Isa. At kasama sa mga nakuha sa kanyang bahay ay mga grenade launchers. Actually, mga kaibigan, 4 ito 3 lalaki at 1 babae. Kaya lang, in the course of investigation, ay sinabi ni Kuya Bato de la Rosa na yung 3 ay dumalaw lamang dyan sa naturang suspect at wala umanong kinalaman dito sa bentahan ng mga armas o pagbibili ng armas para sa Abu Sayyaf. At kanina ay nung iniharap ni Kuya Bato de la Rosa itong si Unding, patawa-tawa pa. Itong si Unding Kenneth Isa. Sabi sa kanya ni Kuya Bato de la Rosa, huwag kang tumawa dyan. You are not authorized to smile. At nakaposas mga kaibigan. Itong si Unding. Sa report naman ni Chief Superintendent Roel Ubusan, ang acting director mga kaibigan ng CIDG, ay nakuha mula dito sa pangangalaga sa pagtatago ni Unding Kenneth Isa ang napakaraming bala. At yung mga kahon-kahon ng bala ay may markings pang may markings na Department of National Defense Government Arsenal. At matagal na palang tinitiktikan to mga kaibigan. Itong grupo ni Unding. Actually, nagsimula ang pulisya na surveillance noong July pa. Dahil nga sa kanilang pagiging gun runners. Na siyang ayon sa pulisya ay nagdi-deliver o nagbebenta ng mga armas sa Abu Sayyaf at sa iba pang grupo. Ito ay ipinapasok mga kaibigan mula Maynila, isiniship to sa mga pribadong sasakyan papuntang Zamboanga and then sa Sulu. At ito si Isa ay tumakbo bilang independent vice governor sa Sulu. Pero natalo. Pero meron umanong nagpondo sa kanya. At kinumpirma rin mga kaibigan ni Kuya Bato de la Rosa na meron ng mga Abu Sayyaf members ang nasa Maynila upang mamili ng mga armas, particularly ang M203 at M14 automatic rifles at mga components para sa paggagawa ng bomba at mga bala. Ito ay sa order na rin mga kaibigan ng commander ng Abu Sayyaf na hindi naman pinangalanan
ni Kuya Bato de la Rosa. Ngunit itong pagbibili ng armas ng Abu Sayyaf ay gagamitin umano para sa madugong kampanya ng naturang grupo dyan din sa Basilan at Sulu Province, na kung saan ay patuloy ang operasyon ng militar. Pati yung intensified kidnapping, ransom kidnapping operation at pambobomba. Yan na nga ba sinasabi natin? Itong si Unding Kenneth Isa, mga kaibigan, ay naharap sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516 or yung illegal possession of explosives, at sinampahan na ito ng kaso ng CIDG. Hindi na natin pangangalanan yung tatlo, yung isang babae, dahil ay inabsuelto naman sila ng pulisya, mga kaibigan. So wag na nating pangalanan to para sa kanilang seguridad at pabayaan na lang natin ang ating kapulisan. So yan, mga kaibigan, ang mainit na balita mula sa Philippine National Police. Ang laking problema na kinakaharap nito. Hindi na makakalabas siya, mga kaibigan. Dahil ngayon pa lamang ay talagang tinututukan ng PNP kung saan at sino ang nagbenta nitong mga armas kay Unding Kenneth Isa, na natibo ng bayan ng Intanan. Ang tanong dito, mga kaibigan, ay kung gaano katagal ng bumibili ng armas at bala itong si Unding Kenneth Isa sa kanya mga contacts sa militar. Kasi yung militar lamang may access dito sa government arsenal, mga kaibigan, sa Department of National Defense. Dalawa lamang niya. Kung hindi sa DND ang contact nitong si Unding Kenneth Isa ay Chuck sa Armed Forces of the Philippines. Matagal na yan balitang yan, di ba? Dati nga nakuha ng mga sundalo sa kampo ng Abu Sayyaf sa Basilan yata o sa Sulu. Yung mga bala, sari-saring bala, mga bago, nakakahon pa. At meron ding pangalan na Department of National Defense. Ayan ang problema, mga kaibigan. Nakakabili ng armas itong Abu Sayyaf at napopondohan yung kanilang pinaggagawa dahil sa mga ransoms na natatanggap nito mula sa kanilang mga kidnap victims. Pinapabayaan ng pamahalaan, pinapabayaan ng militar na magkabayaran ng ransom. Kaya yan, malaking problema yan. Hanggat may nagbabayad ng ransom, tuloy-tuloy ang kidnapping. Tuloy-tuloy ang pagbibili ng mga armas upang pondohan yung kanilang masamang ginagawa. Anyway, mga kaibigan, so ipaubay na lang natin to kay ARMM Governor Mujib Hataman. Kung anong aksyon ang gagawin ni Governor Mujib Hataman dito sa problema dulot ng Abu Sayyaf at itong kidnapping for ransoms. Galit na galit si Governor Hataman sa Abu Sayyaf, di ba, mga kaibigan? Sinasabi nga niya na ginagamit ng Abu Sayyaf ang Islam para sa maling gawain at itong mga brutal na pagpatay sa mga sibilyan.
So, tignan natin to kung ano ang ipag-uutos nitong si Governor Mujib Hataman. Ukol dito sa ginawang press conference ni Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan. Oh, nakakatanggap tayo ng text sa kayo, magpapabati. Aga naman ito. Okay, batiin natin. Nag-text na naman uli mula kanina hanggang ngayon. Walang tigil. Yung mga employees and staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Dyan sa Samal Island. Nakikinig daw sila ngayon at nagpapabati. Ayaw naman banggitin yung kanilang mga pangalan. Pero yung greetings nang galing kay Rodel, isa lang. Ito pa kay Cynthia at Rodel ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Katabi lamang yan, mga kaibigan, ng Davao City. At kung from Davao, pupunta kayo ng Blue Jazz sa Samal, mga 10 minutes ride lang yan sa water taxi. That's right. Water taxi. Dami nilang water taxi, mga kaibigan. Actually, mga mga malalaking pump boat, mga ferrying, small size ferry na ginagamit sa pagkuha ng mga pasahero papuntang Samal from Davao City. Ulit sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Siyempre, kung gusto nyong mag-celebrate ng mga birthdays, baptismal, weddings, or anniversaries, o kaya simple date with your loved ones, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga ina, ama, o kaya sa inyong sweetheart, at sa inyong mga chiching. O kaya business seminars, or workshops, or retreats. Maaari kayong tumawag sa 082-284-2000. Ayan ang telephone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Dyan sa napakagandang Samal Island. O kaya Igakos, Island Garden of Samal. Ulitin natin, tawagan nyo para makapag-reserve kayo ng hotel room. Maaari nyo tawagan sa 082-284-2000. O kaya sa kanilang cellphone numbers, maaari kayo mag-text o tawagan nyo sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung cellphone numbers ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 0998-967-8001 up to 8005. Marami tayong mga advertisements ngayon, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper ay nangangailangan ng isang news writer, babae, mass-comm graduate, o kaya mass communication or AV English. Not more than 25 years old, a resident of Zamboanga City, hardworking, at magaling magsulat, magaling magsalita ng English o Bisaya. Maaari ninyong ipadala ang inyong biodata or resume sa MindanaoExaminer@gmail.com. Ulitin natin, mga kaibigan, meron tayong advertisements from Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ay nangangailangan ng isang news writer na may experience sa newspapering o kaya sa broadcast media at has a good command of the English language and fluent in Visayan dialect. Applicant must be female and not more than 25 years old and a graduate of mass communication or AV English. A resident of Zamboanga City, hardworking, and can work under extreme pressure and less supervision, and is willing
to travel in any parts of Mindanao. Maaari ninyo ipadala ang inyong Vidata and photo or resume sa MindanaoExaminer@gmail.com. Alright, sa pang advertisements, kung naghahanap kayo ng segunda manong kotse, merong binibentang Honda Civic 2003 model, manual transmission, all power windows, power side mirrors, all leather seat cover, tinted, unleaded gas, economical, Simota filter, bago baterya, napakaganda, bago gulong, 92,000 kilometers lamang ay tinakbo. Maaari niyong tawagan ang broker sa 0995-520-2358. Sa Zamboanga City yan. Kung naghahanap kayo ng kotse, may binibentang segunda manong Honda Civic sa halagang 250,000 pesos lamang. Manual transmission, napakabilis. Matibay itong Honda, mga kaibigan. Dahil garantisadong Japan ang mga pyesa nito. Maaari niyong tawagan yung broker sa cellphone number 0995-520-2358. O kaya i-text niyo yung broker. Binibenta segunda manong Honda Civic for only 250,000 pesos. Matawagan niyo yung broker sa 0995-520-2358. Murang-mura na yan. At kung meron kayong gustong ipa-advertise sa Radyo Mindanao, ay maaari niyong tawagan ang ating sales department sa 0947-482-3453. Maaari niyong tawagan ang sales department ng Radyo Mindanao kung meron kayong gustong ipa-advertise o commercials sa 0947-482-3453. At sa isa pang number na 0995-520-2358. Alright mga kaibigan, alas 2:30 na. Let's pause for a commercial break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat, kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. President Fidel V. Ramos, ang akong paboritong presidente. Si President Fidel V. Ramos. Paano naman ako yan? Akala ko ba? Ako ang presidente mo. Ay, naku po. Dito naman si Mayor Erap. Bakit ba? Sabay technical director natin. Bakit pa nakaka-access palagi sa live itong si Mayor Erap? Ninyo. Technical director namin siguro kakuntsaba to ng kakuntsaba to ng ni Mayor Erap. Nililig ka to dyan Wala akong kuntsaba. Wala akong direct line. Okay, Mayor Erap. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Magandang hapon din Nakakong mga nakikinig yan. Magandang hapon. Okay, thank you, Mayor. Ang kulit ang Mayor ko. Pero ang original Mayor ko si Mayor Samir Tan ng bayan ng Maimbong. Ang dami nakikinig sa atin sa Sulu Province ngayon, mga kaibigan. At nagtatext sa atin as usual. Kaya nga naalala ko si Mayor Samir Tan. Nakikinig daw sila sa Maimbong, dyan sa munisipyo, pati mga pulis. Yung mga magigiting natin na members ng Philippine National Police sa Maimbong Municipality. So, assalamualaikum, Mayor Samir.
At sa lahat ng ating kapulisan sa Maimbong. Maganda Maimbong ngayon, ha? Hindi katulad dati. Ngayon ang Maimbong, mga kaibigan, parang Rojas Boulevard yung highway. Puro LED lights ang mga poste. At meron pa silang ano ba to, Wi-Fi. Ang nagpakabit ng Wi-Fi itong si Governor, dating Governor Sakurtan. Napakaganda ng Maimbong, ha? Meron silang cold storage na ngayon, meron silang malaking public market. Maganda ang kalsada. May mga restaurant. Pati yung mga badyaw na mangingisda, mga kaibigan, puro may mga tablets na, mga phone tablet. Pasalamat tayo, ha, dito kay Governor Sakurtan. At ganoon din kay Mayor Samir Tan, ha? At siyempre sa Gobernador ng Sulu, kay Governor Toto Tan. At maganda ang developments ngayon ng probinsya ng Lalawigan. Nagugulo lamang dahil sa ginagawa ng Abu Sayyaf sa kabundukan. Magkikidnap ng mga tao, dun dadalhin sa Sulu. Kaya, sayang naman ang mga efforts ng ating pamahalaan dyan. Pero sa Maimbog, napakaganda. So, kudos kay Mayor Samir Tan. Ang aking paboritong mayol ay Samir Tan sa Sulu. At syempre sa provincial government, nakikinig sila sa atin sa Office of the Governor. Sila Saijin, sila Al Salinas nagpapabate dyan sa provincial government. At syempre, assalamualaikum kay Governor Toto Tan. Masipag na masipag tong si Governor Toto Tan, tulad ng kanyang ama na si Sakur. At maraming proyekto, kahit na kukonti ang pondong ibinibigay ng pamahalaan sa kanila, napapagkasya nila, mga kaibigan. So, kudos. Nagpapabati pa si Haji Faslur dyan sa Sulu Area Coordinating Center. Nakikinig daw. So, kay Haji Faslur, good afternoon. At sa lahat na rin ng mga provincial government employees dyan sa Hulo, kay Mayor Kirkar. Assalamualaikum sa iyo, mga Mayor. At sa iba pa, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa lalawigan ng Sulu. Kahapon, mga kaibigan, ay nireport ng ating correspondent na si Ellie Dumabo na may nahuling isang Abu Sayyaf. Naku po. Dyan sa Port of Zamboanga. Kinilala ang naturang suspect na si Abdul Baliung alias Mahula Gani o Majula Gani. Hinuli ito ng pinagsanib na puwersa ng ating kapulisan at ng Philippine Air Force. Ito daw si Gani, mga kaibigan, ay 34 na taong gulang, ay wanted sa Basilan dahil sa kinakaharap nitong kasong kidnapping at serious illegal detention. At nakatakas to sa probinsya ng Basilan at sa Zamboanga City nagtago. Dyan daw sa Barangay Sangali, nagtatago itong si Gani at talagang natsyempohan to, mga kaibigan, dyan sa Pierre. Siguro baka gusto nitong bumalik ng Basilan. So naaresto siya. Hindi naman nagbigay ng ibang detalye, mga kaibigan, ang pulisya o kaya ang Philippine Air Force kung ano ang balak nitong si Gani nang siya'y madakip o kung may pinaplano ba sila dito sa Zamboanga City. Dami nangyayari, kahapon din, mga kaibigan, napatay yung isang member ng Special Action Force. Nakipagbarilan sila dyan sa bayan ng Indanan, sa Patikul.
sa barangay Kaunayan dahil nagkaroon sila ng operasyon na Oplan Tokhang. Kasama nung mga Special Action Force ng ating PNP, ang Philippine Army. Ang target nila dito itong si Anodin Daharani, isang notoryosong drug pushers. Isang notoryosong drug pusher ang target nitong Oplan Tokhang. Habang papunta pa lang sila, nako po, binanata na sila nitong si Daharani, siguro na nakita to o natiktikan yung pagdating ng ating mga otoridad. At isang polis ang tinamaan sa dibdib, patay. At yung SAF member, mga kaibigan, ay dinala sa Maynila. Kung hindi tayo nagkakamali, ay pinuntahan ni Kuya Bato de la Rosa kanina itong nasawing members ng SAF na nakilalang si PO2 Tirso Mantalaba ng 24th Special Action Company. Nung Sabado pala ito, mga kaibigan, na naganap itong bakbakan dyan. At ito rin ang sinabi kanina, mga kaibigan, ni Kuya Bato de la Rosa nung ipinesenta niya itong gun runner na si Unding Kenneth Iza. At sinabi niya, pupuntahan niya muna itong himlayan o kung saan nakahimlay itong si PO2 Tirso Mantalaba. Napatay ito, mga kaibigan, sa Oplan Tokhang, dyan sa Patikul. Kawawa naman. At yun, binisita ni nitong si Kuya Bato de la Rosa ang labi nitong magiting na SAF soldier. At sumaludo pa sa harap ng kabaong nitong SAF trooper. Itong si Kuya Bato de la Rosa. At nakipag-usap din, mga kaibigan, sa mga magulang ng namayapang SAF trooper. At halos maluha-luha si Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan, habang kausap yung ama at ina nitong si PO2 Tirso. At kasama niya, mga kaibigan, yung hepe ng Special Action Force sa pagbisita dito kay PO2 Tirso. Ito na nga, bakit tahimik ngayon ng si Senator Laila de Lima? At saka itong si Antonio Trillanes. Katulad yan, merong namatay na SAF trooper dahil sa kanilang kampanya laban sa droga. Wala tayong marinig. Asan yung Commission on Human Rights? Di ba, mga kaibigan? Tahimik eh. So, yan ang sinasabi natin. Dapat pag ina-atake nyo si Tatay Digong at in the guise of pursuing itong investigasyon sa pagpatay sa mga drug pusher, naku po. Matindi yan. Diba? Bakit hindi natin kasi maisip kung bakit tinutulig siya nitong si De Lima at itong si Trillanes ang operasyon ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Good afternoon. Dito sa studio si parang John Feliciano. Nagpunta, dumadalaw. Gandang lalaki, parang si Charles Bronson. So yan, mga kaibigan, ang nangyayari. At anyway, tuloy-tuloy pa rin ang hearing, mga kaibigan, ng Senado na pinangungunahan itong si Senator Dick Gordon. Ukol dito sa extrajudicial killing. Ang dami na mamatay na mga mga drug pusher. Sino pa pumapatay dyan? Diba? Mga kalaban din nila sa negosyo ng droga. Pinapatay din sila ng mga vigilante. Namamatay rin sila pag lumalaban sa ating pulisya.
Kapag may mga drug bust operation. Alam nyo, nung isang araw lang natin, binabalita, di ba? Mga kaibigan, meron kasing, merong inarestong members ng Philippine Army dyan sa Davao City. Kahapon natin ito nilabas. At itong sundalo ay nakilalang si Sergeant Jeffrey Ordonio. Nakadestino to sa dito sa 10th Infantry Division. At isa to sa mga trainer dyan sa 10th Division Training School. Dinakip to ng mga kapwa niya sundalo, mga kaibigan. Matapos na mabasyo na nagbebenta ng mga bala. Nagbebenta ng mga bala sa sibilyan. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, ay iniimbestigahan siya ng Philippine Army. Ngunit ayaw naman sabihin ng mga opisyal ng 10th Infantry Division kung nakilala na ba nila yung mga pinagbentahan ng bala nitong si Sergeant Jeffrey Ordonio. Pero definitely kasama to sa isinasagawang investigasyon. At ayon kay Major General Rafael Valencia, ang commander ng 10th Infantry Division, ay posibleng maharap sa criminal hearing itong si Ordonio. Dahil lumabag ito, mga kaibigan, sa Articles of War 8.5. At kung mapapatunayan yung mga ebidensya laban sa kanya, ay sinabi ni General Valencia na ihaharap o ipapasailalim sa isang administrative o kaya judicial proceedings itong kaso ni Ordonio. At this may include yung court-martial trial. Ako po. Kaya na nga ba sinasabi natin, di ba? Matagal ng balita yan, yung mga sundalo involved sa pagbebenta ng mga armas at bala. Pati yung mismong NPA, pinagbebentahan nila ng mga bala at armas. Yung Moro Islamic Liberation Front, doon din kumukuha sa mga scalawags. Tapos yung na-aresto dyan sa San Juan City. Di ba? Saan galing? Sa Department of National Defense, sa government arsenal. Yan na nga ba sinasabi natin? Ako po. Malaking kasalanan to, mga kaibigan, dahil pag ikaw na nasa serbisyo ka at nagbenta ka ng mga armas at bala sa kalaban ng Estado, ako po. Yung mga binenta mo, yan ang gagamitin sa pagpatay ng mga kapwa mo pulis, kapwa mo sundalo, mga inosenteng sibilyan. Yan ang gagamitin sa kidnapping, lahat na. Pati sa drug trafficking. Paano kung may mga criminal syndicates pa na pinagbebentahan ng mga yan? Gagamitin sa pang-hold up sa bangko, sa pagbebenta ng droga. Nako. Anyway, mga kaibigan, available na ang inyong paboritong pahayagan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At ang headline ngayon, ang banner story ng Mindanao Examiner ay Miss Wari wants halt in anti-SAYAF operations in Sulu. Bakit gustong ipatigil ni Maas yung operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf? Bumili kayo ng dyaryo, ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, upang malaman ninyo. Itong Mindanao Examiner Regional Newspaper available sa inyong mga paboritong newspaper dealer sa Zamboanga City. Sa Pagadian, meron din. Cagayan de Oro, meron din. Cotabato City, meron din. Kidapawan, Coronadal, meron din. Cebu, meron pa rin. Davao, meron, lalong meron. Sa Quiapo, meron sa labas ng mosque, mga kaibigan. Available ang Mindanao Examiner Regional Newspaper.
Daming balita ngayon ng Mindanao Examiner, maganda. So, bumili na kayo. At siyempre, yung paborito kong columnist, paborito kong health columnist, na si Dr. Willie Ong. Sa kanyang health column sa Mindanao Examiner, sinabi niya ang kanyang tips ngayon. Ang kanyang issue ay ang pananakit sa tuhod. Ano ba itong sanhi ng pananakit sa tuhod? Rheuma ba ito? Arthritis? Rheumatism? Sabi pa ni Dr. Willie Ong sa kanyang health column sa Mindanao Examiner, ang sakit sa tuhod ay nararamdaman ng maraming tao. Kadalasan ito ay nag-uumpisa sa edad 40 pataas. Ako. Ang pangunahing dahilan ng pananakit ng tuhod ay ang arthritis, isang sakit na tipikal sa mga may edad na. Tama, ako lagi na nakit yung tuhod ko. Hindi lang tuhod ko, lahat ng kasukasuhan. Mabuti na lamang, meron akong mefenamic acid. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, kung ikaw ay sobra sa timbang, mas maagang sasakit ang tuhod mo. At kung sobra ka rin sa ehersisyo tulad ng mga runner, kickboxer at basketballista, ay pwede rin sumakit ang mga tuhod. Ito mga nagbabasketball, mga basketballista, talagang parang talon na ito. Takbo, talon, takbo, talon. So ano ang dapat gawin, Dr. Ong? Sabi ni Dr. Ong, huwag magbuhat. Huwag magbubuhat ng mabibigat. Kung mayroon kang bubuhatin, magpatulong sa isang kasama para kalahati lang ang bigat. Maghahati kayo sa bigat. Huwag palaging umakyat at bumaba sa hagdanan. Malaki ang stress sa tuhod at sa paggamit ng hagdanan. Kailangan pala, wala kang kung ayaw maghagdanan, paano ka akyat sa kwarto? Gapang. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, huwag tumayo at maglakad ng matagal. Umupo pa minsan-minsan at magpahinga. Mas relax ang tuhod kapag tayo'y nakaupo. Huwag mag-high heels. Sa mga babae, sa mga bayot pod, ayaw naman mag-high heels, mag-stiletto. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, alam niyang mas sexy ang babae kapag naka-high heels. Pero malaki din ang stress nito sa mga tuhod. Di ba? Sabi niya, huwag lumuhod sa sahig. Yung mga lagi nagsisimba dyan, huwag daw luluhod sa sahig. Nakakasira ito ng tuhod kapag ikay nasa simbahan, gamitin ang malambot na kutson para sa iyong tuhod. Kaya pala yung mga nasa simbahan, mga apuan din, mga kaibigan, na may mga foam na rin na nakatakip ng leatherette. Yung mga iba naman talagang kahoy. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, ang mga dapat gawin kung ikaw ay sobra sa timbang, kailangan magpapaya. At hindi kaya ng tuhod ang sobrang bigat ng iyong tiyan. Richard, napakinggan mo yun, para hindi daw sumakit ang tuhod mo, Richard, kailangan magpapayat. Si Richard, yung aming security. Bumili rin ng rubber shoes na malambot o kaya malambot na sapatos, magsinelas, at makakatulong ito mga kaibigan upang maitatag ang tuhod. Palakasin ang muscle sa ating hita. May mga ehersisyo tayo para dito. Pwede ang stationary bike o kaya ang bending exercise. Mahirap ang leg workout. At kapag umiinit na ang tuhod, sa matagalang paglalakad, pwedeng lagyan ng malamig na bag o kaya ang tinatawag na cold compress. Palakasin ang buto, uminom ng skim milk o gatas na may maraming calcium. Alam nyo mga kaibigan, mura itong skim milk, lalo na mga powder. Powder skim milk, mura lang yan. Ang problema mo lang dyan, kailangan laging mainit yung tubig mo kasi mahirap tunawin yan. Nung maleta ko, paborito ko yan ng powder milk. Nilalagyan ko ng asukal. Tapos kakainin ko. Nako, sarap. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, subukan ang glucosamine at chondroitin tablets. Ito yung mga pangunahing supplement upang makabawas ng pananakit ng ating mga tuhod.
Kapag hindi nawawala ang sakit sa tuhod, magpakonsulta na sa isang orthopedic surgeon o kaya sa rheumatologist. At tandaan, ingatan at alagaan ang ating tuhod. Huwag parsahin at tagtagin sa trabaho. Ipahinga mga tuhod upang hindi tayo makaranas ng pananakit. Yan ang payo ni Dr. Willie Ong. Oy, nagpapabati si Alili dyan sa Baliwasan, dyan sa Zamboanga City. Magandang hapon sa iyo, Alili, at sa Norte family. Sabi ni Alili, batiin din ang kanyang loving husband na si Ramil Kamay. Wow. Siyempre kay Rodel Kagawad, Rodel Piaquinto, na nakikinig dyan sa Baliwasan. So yan mga kaibigan, tumakatok-katok na yung ating technician. Wala na naman, ubusan naman ba yung oras natin? Ang bilis naman, basta Radyo Mindanao, ang bilis ng oras. Batiin muna natin ulit yung taga Blue Jazz Beach Resort and Water Park, mga kaibigan, sa Samal Island. Kung gusto nyo mag-celebrate ng weddings, anniversaries, birthdays, baptismal, o kaya, just to be with your family, or business seminars and workshop, maaari kayo magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Katabi lamang ng Davao City, 10 minutes ride sa water taxi. You can call them at telephone number 082-284-2000. Ulitin natin, ang kanilang telephone number ay 082, ay yung area code, telephone number 284-2000. Or kaya text nyo sa cellphone upang makapagpa-reserve kayo ng hotel room sa 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, 0998-967-8001 up to 8005. At syempre sa aming sponsors, maraming salamat po sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. I-follow nyo ang Mindanao Examiner, mga kaibigan, sa kanilang Twitter account, Mindanao Examine, o kaya sa kanilang Facebook account, Mindanao Examiner, upang makabasa kayo ng mga balita. At napaka-updated, mga kaibigan, ng Mindanao Examiner. Yung kanilang digital newspaper, sa isang linggo, 250,000 ang mga nagbabasa. Talagang iba ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Wala tayong oras. Maraming salamat, mga kaibigan, sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating daldalan, mga walang kabuluhang daldalan. At sa komentaryo at opinyon, ito po inyong abang lingkod, si Fafa Al, nagsasabing hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan. At huwag nating kalilimutan kumain. Kumain ng kumain, sabi pa ng Juan de la Cruz Band. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras sa Radyo Mindanao. Sa ngalan ng aming station manager, si Philip Aboy, kayo din yung aming technical at PA. Ito po uli ang inyong abang lingkod, Fafa Alex, sasabing I love you, Mama, chup chup, chup chup.